Mga kaibigan, sa aking pagdalagalag dito sa napakagandang baluarte ng Luzon ay may ilang nakakapangilabot na kwento ang aking naengkwentro. At ito po ang ilan sa mga ibabahagi ko sa inyo. Halina po. Sa isang liblib na probinsya ng Luzon, may napakagandang lugar ang nasa sulok ng Kabikulan. Napupuno ng marikit na kagubatan, lunti ang kalupaan ng kasaganahan. Isa itong biyaya ng kalikasang buong pusong ipinagkaloob sa lahat ng mamamayan at tahanan para sa ating mga kung tawagin ay mga gerilya at tulisan. Dahil noong mga panahong ito ay laganap na ang mga hukbong mamamayang tumutuligsa sa bulok na sistema ng bayan. Sila ang mga taong may hadikaing labanan ang mga baluktot na gawi ng mga may impluwensya, mga taong nagbabalat kayo sa mukha ng maruming politika. At sila ang mga kung tawagin ay mga NPA o mga ordinaryong taong mamamayang mulat at naglakas loob na maarmasan ang dukhang masa. At isa na din dito ang kaibigan ni Mang Emong na si Guillermo. Madalas lamang silang magkita tuwing kumakagat na ang dilim. Dahil sa tuwing liwanag ay iba yung pag-iingat ang kanilang ginagawa para sa pagkukubli ng kanilang pangkat na lihim. At isang araw, isang balita ang dumating kay Mang Emong. Kasulukuyan ng ginagalugad ng mga hukbong militar ang mga kuta ng mga tulisan. Nangamba ito dahil batid ni Mang Emong na kasapi dito ang kanyang malapit na kaibigan. Ngunit isang mabigat na pagkakasala sa batas ang magkanlong sa mga kalabang gerilya ng masa, lalo na ang magbigay tulong. Kung kaya sa maliit na bagay ay nais na lamang nitong mag-abot ng kamay sa kanyang kaibigan na di nito sigurado baka ito na din mismo ang kanilang huling pagkakataon. At isang hapon, nagpaalam ito sa kanyang magulang na kuno ay magbabagsak lamang ng gulay doon sa isang kalapit na bayan. Ngunit lulan ng kanyang malaking karetela ay ang ilang mga armadong gerilya. Uy! Katukayo! Uy! Guillermo! Andito na tayo! Pwede na kayong lumabas! Uy! Guillermo! Wala na yung... Agoy! Nasaan ang mga kalaban? Nasaan na? Tara! Ano? Magsabayan na tayo! Mga pasista! Mga tuta ng kolonyalismo! Ano? Mga duwag! Mga... Agoy! Tumahimik ka nga! Raulong to! Nagsikap akong ibiyahe at itago kayo ng walang kaingay-ingay. Tapos magsisigaw-sigaw ka lang pala dyan. Agoy! Tabi nga! Aray naman! Pasensya na! Excited lang ba? Agoy! Tabi dyan! Uy! Katukayo! Tapos na dyan! At ayoko mahalata ni Inang at abutan ng... Ay! Gagi naman to! Pasensya na kaibigan. Tandaan sa pagbukas! Sabay-sabay pa talaga kayo eh! Patawad. Aray ko! Sakit! O mga kasama, umanda na at kailangan agad nating kumilos. Halina! Ika ni Mang Guillermo habang sinisinop ang kanilang mga armas at mga bitbitin sapagkat sa pagkakataong ito ay nais tulungan ni Mang Emong ang kanyang kaibigan. Lingid sa paningin ng mga militar na kasulukuyang nakahimpil sa bawat destinong kanilang daraanan. Nakatakda silang tumawid ng dagat patungo ng Kabisayaan na kung saan ay naghihintay ang karamihan ng kanilang mga kasamahan. At ito ang ikinalulungkot ni Mang Emong. Dahil sa oras na tumawid na ito ng dagat ay mapuputol na ang kanilang ugnayang magkaibigan.
Hindi na ito katulad ng dati, nasa pagkagat ng dilim, na kahit papaano ay nakikita sila tulad ng kanilang kamusmusan. Subalit ngayon, ito na ang kanilang piniling tadhana, isang tagapagyaman ng kabukiran at isang lalaban sa katiwalian ng pamahalaan. Ngunit, hindi ito magiging madali. Sa Guillermo, mag-iingat kayong lahat ha. Tsaka, sana, kung sakali lang, bumalik ka sa bayan natin. Sana, abutan mo pa akong maikasal. Tsura mong yan. Umaasa kang ikakasal ka pa, bata. Wag na. Alam mo, sumama ka na lang kaya sa amin. Tulungan mo na lang kami. Ialay mo ang iyong buhay upang ituwid ang mali ng gobyerno. Wakasan natin ang imperialismo. At saka, amoy! Tigilan mo nga yung kababata ko. Desisyon niya yan. May kanya-kanya tayong piniling landas. At importante din ang kanyang ginagampanan dito sa lipunan bilang tagapagyaman ng lupa. Baka lang naman. Alam mo na, dagdag recruit. At saka, hoy, para sabihin ko sa'yo, no, ikakasal na ako at hindi ka impitado. Jesus! Ito naman, no, hindi na mabiro. Ilang taon na ba kayo nung kasintahan mo? Ha? Juan, ano Liligawan ko pa lang. Ay! Bakit ba? Mamaya, pagkahiwalay natin dito, kako, doon ako didiretso At saka, bakit ba? Doon ka! Diyos mio. Ang tindi mo rin mag-imahinasyon no? Kasal-kasal agad. Hindi ka pa pala nakakaporma. Langya tong batang to, iba Sa kahuling tapik ng kaibigan nito sa kanyang balikat, ang kanilang huling napagsaluhan. At muli nang sumakay si Emong sa kanyang karitela upang bumalik sa kanilang bayan at lumakad na din patungo sa kasukalan ng kagubatan ang mga armadong kalalakihan. Ngunit, nakakailang distansya pa lamang si Emong ay nakarinig ito ng mga pagpuputukan. Sunod-sunod, isang senyales na hindi malabong nakaharap na ng mga kaibigan nito ang mga sundalo. Sandali niya itong nilingon at isang malalim na buntong hininga na lamang ang kanyang nagawa. Saka ito ay nakayukong tumuloy na. Subalit, sa di kalayuan, ay nakita muli nito ang nakaposteng militar na sa pagkakataong ito ay iba na ang kanilang suspetsa sa kanya. Kung kaya dala ng nerbiyos ay lumihis ito ng landas at planong umikot doon sa kabilang lugar. Pero ang mga susunod na pangyayari ay hindi niya inaasahan. Tila mas napalayo ito sa dapat niyang kapuntahan. Diyos mio naman nasan ba ako? Tsaka, parang yung ko lang yata nakita yung baryong to Teka nga. At sa unang taong kanyang nakita ay agad nagtanong si Emong kung nasaan na ba ito. Ngunit, halos iniiwasan ito ng karamihan. Bawat tingin at sulyap ay mabilis silang bumabawi sa kanyang daraanan. Anak ng... Teka nga! May muta ba ako sa mata? Wala naman Di naman ako mukhang babantot. Medyo lang. Di pa pala ako naliligo. Pero bakit? Teka nga. Na di na ito nakatiis, ay bigla nitong hinablot ang isang lalaki upang makapagtanong.
Ay, Diyos ko po, ayoko pa mamatay. Ayoko pa mamatay. Wag po, wag. Marami akong anak. 3 asawa ko. Buntis yung 2. Wag po, wag. Amoy! Lululululu, pinagsasabi mo. Grabe to ah. Magtatanong lang naman sana ako eh. Ha? Teka, taga saan ka ba? Hindi ba taga doon ka? Ika ng lalaki habang muli nitong sinilip ang kanyang pinagmulan. Ha? Hindi po. Bale, may ibinabalang ho akong gulay sa may gawi doon at ako'y papauwi na din. Ha? Ano ka mo? Galing ka? Galing ka doon? At buhay ka pa? Sigurado ka? Siyempre, kaya nga nagtatanong ako sa inyo eh. Ito pa ako. Kasi. Ngunit, pinutol na ng lalaki ang kanyang sasabihin. Dahil, Iho, kung nasan ka man ngayon, ito ang lugar na hindi ka dapat abutan ng dilim. Lalong-lalo na sa kaninang dinaanan mo. Bilisan mo, umuwi ka na kung saan ka man nanggaling. Bilisan mo, hindi ka dapat abutan ng dilim sa lugar na ito. nakaramdam ng pangamba si Emong. Nagtataka sa tinuran ng matandang lalaki at sa ilang sandali ng pag-uusisapan nito ay nagmamadali na ang lalaki upang umalis. Nagpalingon-lingon pa ito saka muling bumaling sa kanyang kaninang pinagmulan. Wala siyang maintindihan kung kaya nagpatuloy na lamang ito sa pagtahak ng kanyang daan papauwi. Bahagyang nakaramdam ng kaluwagan si Emong nang matanaw ang pamilyar na bundok kahit na binabalot ito ng unti-unting kumakapal na pagkumot ng ulap, pati na ng gumagapang na hamog sa kanyang dinaraanan. Inabot na ito ng dilim at wala nang nagawa pa kundi sundan ang kanyang natural na kompas ng isipan, makauwi lamang sa kanilang tahanan. Ngunit kailangan din ito magpahinga, lalo na ng kanyang kasamang alaga. Kung kaya ay humanap ito ng ligtas at komportabling pwesto para sa kanilang dalawa. At isang patag ngunit tagong sulok sa may daan ang kanyang natipuhan. Kung kaya ay doon sila sumuot sa may parteng damuhan. Sandali itong nag-asikaso. Nagpaningas ng apoy para magluto at kinalagan ang kanyang alagang kalabaw upang manginain at magpahinga sa may tabi nito. Aray! Lintik na itak naman to. Parang maghihiwa ka lang ng kalamansi. Dumulas pa. Kamutikan pa maputol yung kamay ko dahil dito eh. Bayan. Hirap ng pasmado yung kamay eh. Kakahawak ng kalabaw. Pumunit ito ng maliit na peraso ng tela upang ipangbalot sa kanyang kamay na nagdurugo saka ipinagpatuloy na ang sandaling pagluluto. At nang mapunan ang kumakalam na tiyan ay kinuha na nito ang kanyang munting gasera upang masindihan. Ayan! O siya, pahinga muna tayo ha. Mukhang napalayo yung ikot natin eh. Kaya pag bukang liwayway, alis na din tayo agad dito. Oo, ha? Dip lang muna ako ha. Relax ka lang dyan. Behave. At sumiksik na ito sa kanyang kalabaw upang umidlip. Saka inilapag ang sombrero sa kanyang ibabaw. Tanging huni ng mga palaka, kuliglig at kulisap ang musika sa kanyang paligid. Napakapayapa, tahimik. Unti-unti na itong napapapikit.
Ngunit, pagaspas, may tila bumulusok sa kung saan at sa kanya ay lumagpas. Agad itong napadilat, nagtataka sapagkat biglang tumahimik ang lahat. Ang kaninang magiliw na paghuni ng kuliglig, pati na ang mga pagtatawag ng mga palaka, ay biglang nawala. Napakatahimik. Uy, ikaw kalabaw, okay ka lang? Baka naman kasi nakamute na naman yung audio natin. Teka, check mo nga. Check lang natin ha. Good! Kala ko kasi nakamute na naman tayo eh. Bumangon na si Emong. Bumalikwas ito sa nakasinding gasera at mabilis na hinipan. Saka kinuha ang kanyang itak at isinukbit sa kanyang bewang. Sumiksik ito sa gilid ng malaking ugat ng puno. Tumitingala dahil sa narinig at hindi ito makapaniwala. Maingat itong kumilos habang iginagala ang paningin. Nakikiramdam at tahimik na nagmamasid. Ngunit kabaliktaran ang lahat. Dahil siya pala mismo ang kanina pang minamasdan, minamanmanan ng kanyang hinahanap. Mga kaibigan, ayon po sa kwento ni Mang Emong, hindi naman lingid sa kanya ang mga kwentong kababalaghan na kanyang naririnig noon pa kung siya ay bata pa lamang. Pero sa pagkakataong ito ay di niya lubos akalain dahil realidad ng kanyang buhay ay nakaharap sa nagaganap na katotohanan. Ngunit nagbago ang lahat sa kanyang pananaw nang dahan-dahan siyang tumitingala sa may itaas ng malaking sanga ng isang puno. Dahil kitang-kita niya ang isang tila napakalaking ibon. Kinusot-kusot pa daw nito ang kanyang mga mata. Pero ito mismo ang rason kung bakit ito sa kanyang itak mahigpit siya lalong napahawak. Sapagkat kitang-kita niya kung papaanong ibinuka ng nilalang ang malalapad nitong pakpak. At tila gumapang na boltahe ng kuryente sa kanyang buong katawan ang narinig na nakakapangilabot na pagsinghal ng nilalang. At kumislap sa may dilim ang pares ng nandilisik na mata, saka tumaas ang mga balikat upang siya ay sugurin ng isang manananggal. Subalit, bigla itong tila bumalik sa pagkukubli ang nasabing nilalang. Dahil sa kung saan ay may narinig itong mga pagkaluskos. Liwanag. May mga munting papalapit na liwanag na nagmumula sa isang pansamantalang sulok. May paparating na tao. Hindi iisa at hindi lamang dalawa, kundi isang grupo, at nakikilala niya kung sino ang mga ito. Anak ng... Teka, anong ginagawa ng grupo nila katukayo dito? Hinatid ko na kayo ha. Ano bang ginagawa niyo dito? Naku, kailangan ko sila bigyan ng babala. At saka...
May biglang tumakip sa kanyang bibig. At walang iba, kundi Buisit naman, Guillermo. Hindi ka nagbabago. Hindi ka pa rin marunong maghugas ng kamay mo. Apakabaho! Na yun pala. Nang ihatid niya ang grupo ng mga ito ay nakaengkwentro nila ang isa pang grupo ng mga sundalo na ayon sa kanilang pagkakalkula sa bilang ng mga makakasagupa ay hindi sila uubra, kung kaya kanilang pansamantalang ipinagpaliban ang planong pagtawid sa dagat ng Catanduanes at magtago muna sa may pusod ng kagubatan. Subalit, sa kanilang paggagalugad sa may kasukalan ay una nilang nakaharap ang isang nilalang. Sinubukan din sila nitong salakayin, ngunit mas nanaig ang kanilang katapangan. Idagdag pa ang armas na dala, kung kaya pamagaspas papalayo ang nilalang upang humanap ng mas madaling mabibiktima. Ay! Kayo para dahilan eh. Ay! Ang dami-dami nyo, tapos may mga hawak pa kayong mga baril-baril. Hindi. Tapos dinala nyo pa dito. Hindi. Mga baliw talaga kayo. Teka, nagkakamali ka, Emong. Sandali, tumahimik ka muna. Sapagkat nang kanila daw paputukan ang sumalakay sa kanilang manananggal ay alam nilang maaaring magbunyag ito sa kanilang lokasyon sa mga militar, kung kaya lumakad sila upang mag-iba ng lugar. Saka ikaw una pa naming nakita kanina pa habang natutulog ka, kaya balak ka na sana naming gisingin kanina at lumikas sa may delikadong lugar na to. Subalit, nang akma na pala nila itong lalapitan ay ang biglang paglitaw naman ng nilalang, kung kaya ay gumawa ang grupo nila Guillermo ng taktika ng pandalansi. Dahil sa kumalat ang kanilang grupo ay mapapaisip ang manananggal kung sino ang una nitong aatakihin. Ngunit napaisip si Mang Emong, sapagkat kung kanina pa nila ito nakasagupa ay malamang hindi na kalayuan sa lugar na ito ang kanyang kalahating katawan. Kung kaya sumenyas si Mang Guillermo sa kanyang kasama na ipagpatuloy lamang daw ang kanilang paglalakad, habang sila naman ang bahala na humagilap sa kalahati ng nilalang. Na hindi na nagkamali si Mang Emong, dahil ayon po sa kwento ni Mang Emong, paborito ng manananggal na pag-iwanan ng kanilang kalahating katawan ang mga lugar tulad ng di kalayuan sa may ilog o batis na may matataas na niyugan at kawayanan. Dahil matapos daw mahati ang kanilang katawan ay ipinapasandal nila ang ibabang bahagi sa may puno, nang sa gayon sa oras na sila ay muling babalik ay kakapit lamang sila sa katawan ng punong niyog at gagapang paibaba upang pag-isahin ang kanilang katawan. Pero mas nakaisip pa daw noon ng mabisang plano si Mang Emong. Ha? Anong kalokohan naman yung iniisip mo, Emong? Hindi to oras para magdaro. At saka... Huwag kang maingay. Ako lang bahala. Sapagkat ito ay para sa huli nilang pagkakataon, dahil alam ni Mang Emong na mamaya lamang ay hindi malabong putaktihin na ng mga militar ang kinapupwestuhan nilang kabundukan. Kung kaya ay nais nitong gamitin ang sandaling pagkakataon para magawang makatawid ng grupo nila Mang Guillermo. Kung kaya biglang tumindig si Mang Emong at hinablot ang hawak na sulunang apoy ng kasama ng kaibigan. Saka pinatay Anak ng... at tumakbo ito ng papalayo. Hoy! Sira ulo to ha! Ba't mo ginawa yun? Hoy! Papasensya ka na, Carpio. Pero
pasasalamatan mo din yung siraulong to. Paalang araw. Diyan na kayo. Sapagkat matapos alamin ni Mang Emong kung saan sila nagmula at ang lokasyon ng mga militar na kanila lamang ay kanilang nakasagupa, ay doon ito mismo pupunta. Guillermo, anong ginagawa mo? Magpapakamatay ka? Wag! Pigilan mo! Gusto ko pa matikman yung handa sa kasal mo! Guillermo! Guillermo! Wag, Carpio. Hayaan mo. Hayaan mo siya. Alam ng mokong na yan ang ginagawa niya. Halina. Samantalahin natin ang pagkakataon. Mga kasama. Halina. Kilos na. At heto, si Mang Emong. Hinubad ang kanyang kamiseta. Tinanggal ang nakabalot na piraso ng tela sa nahiwang kamay nito sa kabuong lakas na piniga ng piniga upang muli itong magdugo. At sa gawin ng mga militar ito ay kumaripas ng pagtakbo. Nasa amoy ng sariwang dugo ay di niya tinantanan si Mang Emong nang nilalang. Patuloy siya nitong sinusundan. Na hindi naman nahihirapan si Mang Emong na hanapin ang kasulukuyang namamahingang mga sundalo. At nang makita siya ng mga ito, ay maliksing nagsikilos. Dinampot ang kanilang mga baril sa katinutukan ang sumisigaw ng tulong na si Mang Emong. Teka! Hindi ako. Wag ako ang barilin nyo. Eto! Yung nasa may itaas ko! Ayan! Na kahit daw noon ang mga sundalo ay napatulala ng kanilang makita. Ang mismong nakita ni Mang Emong nung gabing iyon. Subalit, natapilok si Mang Emong kung kaya nakakuha ito ng pagkakataon. Dahil dito ay mabilis nakabawi ang mga sundalo at sabay-sabay na pinaputukan ang kahindik-hindik na nilalang. Mga kaibigan, alam nyo ba na dahil masyado akong nawili sa kwento ni Mang Emong, ay saka ko lamang nalaman na ang katabi pala nito bago pa man kami magkausap ay ang mismong kaibigan nito. Na siyempre, ibig sabihin, naging matagumpay ang kanilang kwento noong gabing iyon. Pero, may isa pa po akong katanungan sa kwento ni Mang Emong. Ano ang nangyari sa naiwan niyang kalabaw? At dito po ako natawa dahil ang kalabaw daw niya ay binitbit ng kasamahan ni Mang Guillermo. At balita daw niya, yung kalabaw din mismo ang ipinangbayad para sa ginamit nila sa may nakuhang bangka. At ayun nga po, ang dulo ng kwento ni Mang Emong, nagpahatid din daw siya sa mga militar. Gamit na gamit niya yung mga sundalo daw nun eh. Kasi daw po, nagpanggap daw siyang nawawalat ng kalabaw. Napakasinungaling mo, Mang Emong. At kung inyo pong nagustuhan ang maikli nating kwento mga kaibigan, ay isang napakalaki pong tulong ang pagpindot nyo ng like, pati na ang pag-subscribe para sa maliit nating channel tulad nito. At kung pwede pang maglambing, iwanan nyo din po kami ng nakakagaan na mga mensahe sa may comment section, mga pagbati, shoutouts, panawagan sa mga may utang, nawawalang asawa, mga ganun. Kasi po napakalaking tulong po ito sa mga Balita Channel at nagsisimula. Isang maliit na bagay pero napakalaking tulong po mula sa inyo. O siya, andaldal ko na naman. Nakabawi ng tulog eh. And this is Pinoy Horror Encounters na nakikitambay sa Tagalog Horror Classics na nagsasabing,
Isa lamang ang aking maipapayo sa iyo, kaibigan, upang maging masaya ang iyong buhay. Huwag na huwag kang malulungkot. Tama naman oh, di ba? O siya, stay safe and fresh everyone mga kaibigan, and stay awesome. Peace!